Sa pagpuyo nato aning kalibutan na daghan kitag mga responsibilidad nga kinahanglan tumanon. Ug usa na niini ang pag-amping sa atong kinaiyahan nga ipakita sa ato ni Cassie Rosos. Sa miaging mga panahon, hayan daghan na usab ang mga palabas sa TV nga gaawhag sa mga tawo nga magpakabana sa pag-amping sa atong kinaiyahan. Kay dayag nagayod ang pagkaupaw sa atong mga kalasangan ug pagkaparot sa atong mga kabukiran. Base sa mga pagtuon, nagkaanam na og kaminos ang ihap sa atong mga karaang lasang. Sa tibuok kalibutan, anaa na lang sa 30% ang nabilin nga original nga mga rainforests ug 3% na lang ang nabilin sa tibuok Pilipinas. Busa ingon ana na lamang ang pagpangagpas sa mga civic group aron dili mahilabtan ang nabiling kalasangan. Usa na niini ang pagpahugot sa kalambigitan sa mga komunidad kung aha ana apay abundang nga kalasangan. Ang Indigenous Community Conserved Areas kun ICCA, usa sa mga nakitang mamahimong makatabang aron sa pagpabilin ug pagprotekta sa mga kalasangan sa atong nasud. Indigenous Communities Conservation Areas, matagal nang nandyan yan. These are the areas na pinangangalagaan ng mga tribo using traditional rules. CCA hindi siya isang proyekto, hindi siya isang batas. Ito yung mga dating ginagawa ng mga tribo. Dahil sa kanilang traditional way of managing resources, traditional way of utilizing resources, napanatili nila yung mga lugar sa ating mga kabundukan at na hindi masira. Ang ICCA namugna tungod sa pagpaningkamot sa mga indigenous peoples sa international nga mga konbensyon ug kapunungan. Ang Pilipinas, mga tribo sa Pilipinas were some of the most active sa global lobbying. 1995 pa ang isang dato dito sa Mindanao, si Dato Vic Saway, very active na sa panggugulo sa CBD, sa Convention on Biodiversity. Ug niadtong Septembre 2003, nahitabo ang 5th World Parks Congress sa Durban, South Africa. Namugna ang usa ka rekomendasyon sa pag-ila sa CCAs isip usa ka lehitimong porma sa biodiversity conservation. Ug duha ka lugar sa atong nasud ang nasulod gayud sa International List of ICCAs, ang kalasangan sa mga batak nga anaa sa 5,000 ka ektarya ug dinhi sa Northern Mindanao ang sagradong kalasangan sa mga talaandig sa Portolin, Pangantukan, Bukidnon. Bag-o man ang pulong nga ICCA, apan dili na bag-o sa atong mga igsuong lumad ug bisan kadtong mga dili IPs nga nimuyo na sa kabukiran ang konsepto sa ICCAs. Halos tanan kita kabalo kung unsa ka importante ang atong kalasangan, apan labaw na gayud katong mga tawong ang kalasangan ug ang kinaiyahan gitan-aw nila isip ilang kinabuhi. Importante kay sa among mga lumad ang kalasangan kay diha manggod ang among gituuhan, diha ang among kinabuhi. Anong maingon ako nga kinabuhi kay diha mi gakuha sang tambal, diha mi gakuha sang pagkaon, diha mi tuo sa among tinuuhan. So sa kinatibukan ang kalasangan importante kay sa mga tribo nga pareha namo. Importante po yun sa mga katutubo, yun yung yung land kasi yun ang nakakapagbibigay ng kabuhayan din sa mga katutubong tao. Sa imong pangutanaw, sa asa kabilin mo, ang tinuray ma'am, nga hangtod ako, diha ko pa natugan ang kasaysayan sa akong mga akuman. Diha sa akong lugar karon. Puno akong kahingawa, puno og pangandoy nga unta kadtong batasa. Ako kay masagot. Makikita niyo yung importansya ng mga katulad mga kalikasan, kabundukan, ganun kung paano nila pangalagaan ito,
Ganoon na kung minsan nga kahit na mamatay yung mga katutubo para lang ipaglaban ang kalikasan. Yun ang kaimportantehan ng ICCA. Apan dili usab maitago ang mga hulga sa kinaiyahan nga giampingan sa atong mga igsuong lumad. Musa miaging semana lang gihimo ang usa ka paghugpong nga naglayon nga mas mapalalumpa ang diskusyon mahitungod sa ICCAs ug aron mapaabot ang tagsa-tagsa ka mga kasinatian sa matag tribo ug komunidad gikan sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Sa mga hisgutang adunay kalambigitan sa pagpreserba ug pagprotekta sa kinaiyahan. Progressive recognition of the role of traditional land management systems doon sa pag-preserve ng ating kalikasan. No? If you look at the forest landscape sa Philippines, you will find out that the remaining forests, about 8 million hectares of forests, are basically found within territories owned by indigenous peoples. Anaa usab sa mga aktibidad ang mga personahe sa Protected Areas and Wildlife Bureau kon PAWB nga ubos sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Ang opisina sa PAWB adunay mandato nga pagprotekta o pagpreserba sa biodiversity. Mahinumduman nga anaapod gitawag nga protected areas nga gimando sa Republic Act 7586 o mas nailhan nga National Integrated Protected Area Systems kon NIPAS. Mahinumduman nga anaapod gitawag nga protected areas nga gimando sa Republic Act 7586 o mas nailhan nga National Integrated Protected Area Systems kon NIPAS. Usa-usab kini kalihok sa gobyerno isip pagprotekta sa mga lugar kun diin adunay talagsaong kontribusyon sa pagpalambo sa biodiversity gikan sa sobrang pagpahimulos sa mga tawo. Apan sumala pa sa Executive Director sa Philippine Association for Intercultural Development kon PAFID, dako kaayo ang kalainan niini sa ICCA. Medyo malaki, no? Ang protected area kasi, unang-una yung pag-identify ng area to be protected, gobyerno ang nag-identify, walang role yung local community. Ikalawa, usually ang ginagamit na basis for declaring an area as a protected area ay yung tinatawag na biophysical. Itong protected area na dinideclare ng gobyerno, ang assumption niya, ang magkukonserba lang ay ang professionals and experts na ina-assign ng gobyerno. On the other hand, ang ICCA hindi dinideklara yan. Yang mga lugar na yan ay hindi nasira dahil sa sistemang tradisyonal ng katutubo. Ug sumala pa, mas importante ang pagpakusog sa panawagan sa ICCAs tungod sa mga hulga ug hagit nga giatubang niini. Ang ICCAs ng Mindanao, idudugtong ko ICU na, Intensive Care Unit na, dahil halos lahat ng ICCA sa Mindanao ay yung mga lugar din ng tribo. I can definitively say na ang natitirang gubat ng Mindanao ay sila rin ang ICCA. Bakit? Halos lahat ng gubat ng Mindanao, yung mga natitira ay yung mga lugar na may lumad na natitira pa. Ang problema, halos lahat din ng aplikasyon ng mina dito rin sa mga lugar na ito. Halos lahat ng extractive activities, logging, mining dyan nakatarget. Ang expansion ng plantations nandyan din. No? Dito sana ang pinakamalakas na expression ng ICCA. Pero hindi ganun kalalim ang pag-unawa at pagrespeto ng marami. Hindi naiintindihan na kung hindi dahil sa mga tribo at sa sistema nila ng conservation, ay wala na dapat tayong tubig na naiinom, wala nang irigasyon yung mga farm natin, ang sama-sama na sana ng klima, at sobrang wala ng fertility ang ating lupa. Ang interest naman ng PAWB dito ay sa kadahilan ng halos lahat ng ICCA na ito ay nasa sa loob ng mga key biodiversity areas. Ito yung mga naiiwan na pinaka-importante lugar kung saan nagkakalong ng mga pinakamahalaga mga samot-saring buhay sa Pilipinas at sa buong mundo.
Si Dato' Johnny Gina ang nagdumala sa usa sa duha ka internationally listed ICCAs sa Puerto Limon, Bukidnon. Dako ang hagit aron mapanalipdan ang kinaiyahan. Nakita namo nga hulga diya sa una, kining mining, pero napaundang namo to. Niya gani karon na ay bag-o nga ni anha diha. Kay mohangyo na pud nga mo kuan sila sa mo testing diya sa among lasang, pero nibalibad na gid mi kay adtong nangaging mga bulan line of it pa kuan na namo nga sa sulod sa duha ka bulan kapin dako na og na damage ang lasang kay upat ka sinso ang gaandar kada adlaw lahi pa ang round timber nga gikuha kay para sa pangtimber sa mong tanil na karon gibawal na ginamo nga di na gid mi mo apil ana. Apan labaw sa mga dayag nga hagit, mas ana apay mas nakita nga mas dako pang giatubang konsepto sa pagkonserba. Dito nimo siya makita sa kultura mismo. Kung imong ang indicator ba, imong tanawon mismo, kung unsa ka threaten ang kultura, maupod ang threat sa kinaiyahan. Kay ang kultura ug kinaiyahan dunay relasyon. Ang kinabuhi sa kultura ug ang kinaiyahan hugot ba? Hugot. Mayon ka karon pagtuo sa mga lumad. So, asa man na gi-practice ang pagtuo sa mga lumad? Diha sa teritoryo, diha sulod sa lasang. Diha sa mga suba. Now, unsaon man nimo ang practice mo sa kalasangan, usually ang usa ka ritual area nga aibutang sa punuan sa kahoy. Nangawala ng punuan sa kahoy. Busa adunay mga suhestyon nga gusto ipaabot ang mga mitambong sa maong komperensya. Ang akong masulti lang gid diha nga paningkamutan sa lumad nga i-assert ang kinabuhi, pagpanalipod sa kinabuhi sa kultura. Pabarugon gadtong pagtuo nga dunay relasyon sa kinayahan og i-implementer gid katong balaod. Among gihangyo lang sa atong gobyerno nga unta ilhon nila ang balaod sa tribo kay og naa pa ang lasang, naapod ang mga tribo diha giunsa-unsa namo pag-manage nga nganong naabuto man karon nga naay mga lasang pa. Sa akin siguro yung pagbabago sa paniwala, yung sinasabing paradigm shift, no? Halimbawa, kung bawat isa sa atin iniintindi na ang lumad ay may talino at galing, na ang lumad ay kapantay natin, na hindi niya kailangang maging PhD at hindi niya kailangang maging profesional para maging expert conservator ng lugar. Kung mismo sa atin naniniwala tayo that these things that they do normally in their culture, yung sistema nila ng mga lumad, yun pala ay mahalaga, tayo mismo tutulong sa pagbabago, sa pag-respect. Everything starts with respect and belief. Ang pagprotekta sa atong kinaiyahan anaa kanatong tanan. Wala kini malimitahi kung kita anaa sa duol o anaa sa layo ni ini na nimuyo. Kay ang kaalaot sa atong kinaiyahan, kaalautan usab natong tanan. Ug padayon kitang mangandoy sa panahon nga dili na nato kinahanglan og bisan unsa pang deklarasyon aron atong ikinabuhi ang pagprotekta sa kinaiyahan. Ako si Cassie Rosos, padayon og tan-aw sa Isyu Karon, Northern Mindanao.